Ayun guys, ay nagpupulot tayo ng mga kukulamber, ng mga pako. Kung dito ay iniwan nila dito, kailangan linisin muna natin to bago tayo mag-waterproofing. Kung mapapansin nyo, napakaraming hindi nakaayos. So ito, ikakamada muna natin to, ayusin muna natin, iyahang natin siya guys, at saka tayo mag-waterproofing. So ito, start na naman tayo. So yun guys, ay maglalagay na tayo ng mga soleras ng kahoy na ginawa natin. Ito, masipag yung kasama ko eh. Ito naman siya. Ayun guys, kung mapapansin nyo yung ating ginawang pinaka-trusses niya. Kailangan kasi guys ay maiayos muna natin yung mga kahoy. Makapaglagay tayo ng sabitan dito ng mga kahoy. Sasalansan natin dito lahat ng mga plywood, kahoy. At yung mga tira ng mga yero dito, kung mapapansin nyo guys, yan. Ito muna yung pansamantalang ibububong natin sa itaas. Para kung iwanan man ng manggagawa o matagalan man ito, ay hindi masisira yung mga dating ginamit na pinangporma dito sa ilalim ng slab. So sayang guys, kung mapapansin nyo, napakaraming kahoy. Yan, mga tuwid pa. So iingatan natin yan at iayos natin maigi bago tayo mag-waterproofing dito guys sa baba. Kailangan guys, walang nakaabala dito. Malinis. Ilinisin natin to, alisin natin yung mga alikabok bago natin i-waterproofing. So ito guys, start tayo. So yun guys, ay malapit na tayo matapos mag-clearing po ng second floor. Gumawa tayo ng patungan ng hollow block. So nag-welding muna tayo ng 16mm na corrugated bar. Kasi hindi pwede yun guys, yung paa niya ay kahoy. Kasi hollow block ito. So magwa-waterproofing tayo, kailangan walang naulanan na kahoy, mabubulok guys. So ito, kung mapansin nyo, yun yung welding natin. Yun mga kagarahe, ay pagkatapos natin magsalansan dito, ay wawalis natin ng maigi to. Ba-vacuum natin to guys. Kailangan walang alikabok na naiipon dito sa flooring.
Kasi ganyan tayo mag-waterproofing. Kasi pag winaterproofing natin ng mga alikabok, wala rin guys. Use this din. Matutuklap din yung pinaka-waterproofing natin. Kung mapapansin nyo mga kagarahe, yan, papakita ko sa inyo. So yun mga kagarahe, ay na-clearing na po namin yung pinaka-storage po ng mga kahoy tsaka ng mga plywood. So yun, inangat po natin guys. Nag-clear po tayo sa ilalim para madali ho tayo mag-waterproofing dito sa ilalim. Kung mapapansin nyo guys ay masyado lang okay na clear na po itong ilalim. Yan, kung mapapansin nyo guys. So ito, ayun, makita nyo yung hollow block ay nakasalansan na. So ito yung ginawa natin na storage ng mga kahoy at mga plywood. At kung ano-anong abubot ay dyan natin itinabi para makagalaw tayo ng maigi dito sa ilalim. So yun mga kagarahe, kung mapapansin nyo ay initik-tik po namin yung mga nakausing bato. Yung pagkakabuhos nila ay kung mapapansin nyo guys ay maraming bato. Kailangan tanggalin natin para pag waterproofing tayo ay pumasok yung mga ipapahid natin na waterproofing guys. So ito, titik-tik muna tayo at maglilinis. So yun guys, mag-waterproofing po tayo ng sahig. So ang gagamitin po natin ay ito, Flexiban. Ito, haluan natin ito ng semento. Kailangan yung unang patong gagamitin natin ay medyo malabnaw muna para pumasok dun sa mga singit-singit niya. Kung lalaputan agad natin, baka hindi pumasok dun sa mga malalaking butas. So ito guys, itipla muna tayo yung medyo malabnaw ng konti. Lagyan muna natin ng tubig bago natin kanawin yung semento. Kailangan guys, palambutin muna natin yung semento ng tubig. Kasi pag nirekta natin dito sa Flexiban, doon siya namumuo, nagbubuo. Kasi pag nirekta mo siyang semento, namumuo yung sa Flexiban. Kailangan, kunti lang rin, ganyan lang guys. Ganyan siya guys, medyo malapot na malapot yung purong semento. Unahin mo natin basahin ng tubig. Kasi yung iba ay ginagawa nila ay nirerekta nila sa Flexiban. Pwede naman yon. Kaso yung semento ay hindi gano'ng nalulusaw. Marami siyang buo sa ilalim. Yun guys, ay i-vacuum natin yung mga gilid kasi minsan ay hindi natin nadudukot ng walis yung mga alikabok doon at yung mga batong maliliit. Kailangan matanggal natin yun guys para pag naglagay tayo ng waterproofing ay talagang wala siyang dumi. So ito, mag-vacuum tayo. Mga garay ay kung mapapansin nyo, hindi pantay-pantay. So marami siyang malalalim, marami siyang butas-butas sa ilalim. So pag binacuum natin, natatanggal natin yung alikabok. Yun ang ugali natin mga kagaray. Gumamit tayo ng vacuum para yung mga maliit na butas na natatakpan ng mga alikabok ay matanggal natin. Kasi sayang, pag naglagay tayo ng waterproofing, hindi siya papasok dun sa maliliit na butas. Kaya gumamit tayo ng vacuum. Tara, vacuum tayo ulit. So yun mga kagaray, ay yung kalahati ay
na vacuum na natin, kung mapapansin nyo mga kagarahe ay yung mga malalalim niyang butas ay talagang nahihigop niya yung mga alikabok. Ganun dapat ang pag-waterproofing. Bago natin i-apply yung Flexiban o Boostic man yan, kailangan linisin natin mga kagarahe yung papahira natin na flooring. Kailangan wala siyang dumi. Kasi karamihan ng mga gilid-gilid na yan ay marami yan dumi. Hindi nawawali, hindi nakukuha ng walis yan, hindi nakukuha ng walis tambo yan. Kailangan natin, gamitan natin siya ng vacuum. Doon naman guys sa nag-waterproofing, kailangan talaga meron siyang vacuum. Depende lang yan sa mga ibang gumagawa na nag-waterproofing. Tayo guys, hindi tayo ganon. Kailangan siguraduhin natin bawat i-waterproofing natin ay maayos. Kasi nandyan yung pagtingin ng ating customer ay magandang pagkakagawa. So ito guys, vacuum tayo ulit. So yun mga kagarahe ay nakapag-waterproofing na po tayo. So ito ay walang kalahating balde po ang naubos natin dito sa side na to. So bukas ipa-final po natin siya. Guys, kailangan patuyuin muna natin maigi itong nilagay natin waterproofing na Flexiban. Bukas. So yun guys, pahinga muna tayo. So yun mga kagarahe ay magsi-second coat na tayo ng waterproofing. So ito inuumpisa na ng kasama ko. Kasi ito guys ay kahapon pa natin to pinatungan ng first coating niya. Kasi mas maganda kung papatong tayo ay mas matagal. Patuyuin muna natin yung unang patong natin. So ito kung mapapansin nyo guys, ayun yung isang kasama ko. Pakita ko sa inyo. Ayun yung kasama kong pogi oh. Shout out sa Bong Garage. Tara guys, waterproofing tayo. So dito ay binabrush natin yung mga gilid ng pader niya. Kasi hindi siya masasakop ng basta-basta ng baby roller guys. Kailangan brush talaga gamitin natin. Nakasumip-sip no? Ng waterproofing. Ayun wala. Saka makinis na yung daan. Oo, makinis na eh. So yun mga kagarahe ay pangatlong patong na po namin to. Bali inubos namin yung isang balde. Makikita nyo guys, ito ang ginamit natin ay Flexiban. So ito inubos natin isang balde guys. Kailangan pag nag-waterproofing tayo ay makapal. Huwag tayo mag-waterproofing ng manipis kasi may tendency aangat po yun. Yun guys, kung makikita nyo, yan, pinapain nila ng kasama ko. Magaling to guys, itong kasama kong to. Pipintura sa kalsada to eh. Kahit mainit ba. Ayan guys, kung mapapansin nyo, lahat ng abubot nila ay isinampa natin sa ibabaw. Gumawa tayo ng storage ng mga abubot para pag waterproofing natin ay walang sagabal sa ilalim. Kung mapapansin nyo guys, ay napakalinis na ng ilalim. Kahit na ay taon-taon siya mag-waterproofing dito. Hindi siya mahirapan guys dahil yung kanyang debris o kaya mga abubot ay nasa taas. Yung mga pinagamitan ng mga plywood, ayero, coco lumber, yun naka-safety guys sa ibabaw. So yun guys, yung isang sakong semento, ito na lang titira. 1/4 na lang ang natitirang isang supot ng semento. Kailangan kasi guys ay titibayan natin ang pag-waterproofing. Ulitin natin, huwag tayong magtitipid. Kasi dyan nakalalay yung pag-waterproofing natin para walang tutulo sa baba. Kasi pag nag-waterproofing tayo ng manipis, mamaya balikan lang tayo ng customer natin, pagkalitan tayo. Kaya guys,
Pag tayo nag-waterproofing ay sinisigurado natin na wala talagang maglilik sa ibaba.